Okay, good morning guys. So in today's video po, tayo po ay magse-set up or ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang pag-setup ng ating POWMR na solar MPPT controller. So itong controller na po ito po yung tinatawag nilang POWkeeper series. At itong specific na controller na po na ito ay 30 amps. Papansin nyo, nakalagay dito is 12, 30. Itong 30 sa dulo, ito yung ampere niya. So, merong 20 neto, meron ding 40, at I think meron ding 60. So, halos magkakapareho lang naman sila ng settings. Ang pinagkaiba lang nila is yung itsura dito sa kanyang screen. Okay? So, tara, simulan na natin yung pag-set up ng ating MPPT controller. So, meron nga pala tong dalawang settings. Meron yung general at yung advanced. So, pero bago pala muna tayo pumunta dun sa general and advanced settings, dapat po muna malaman natin kung nasa main interface ba tayo. So, paano nga ba malalaman kung nasa main interface? So, mapapansin nyo, meron tayong nagpapalit-palit ng mga values dito sa kanyang kaliwang side. So, merong battery, merong load, merong PV. Okay? So, pagka ganyan po ang screen nyo, tayo po ay nasa main interface. So, magsasalit-salit yan into load, battery, at yung value niya at yung unit. So, value niya 13.2 volts. So, yun yung nakalagay dyan. Sa PV, 17.6 volts. At ito naman yung amperes na pumapasok doon sa battery. At ito yung load. Okay? Okay, so para po makapunta tayo sa ibang interface, kailangan lang po natin pindutin itong arrow up button. Okay? So, pindutin lang natin yan hanggang sa makapunta tayo sa next interface. Okay, so ang next interface natin ay etong ilan nga ba ang nailagay na load or na-charge sa ating battery. So, pagka ganyan, battery, arrow, tapos merong tatlong guhit sa battery, yan yung total na charge na nailagay sa battery. So, para ma-reset natin yan, kasi ito magtutuloy-tuloy ito, kung hindi mo yan i-reset, magtutuloy-tuloy yan everyday. So, madadagdagan na ng madadagdagan. So, para ma-reset yan, i-hold nyo lang yung arrow up button. Ayan. So, babalik siya sa 0. Next interface natin is yung may load, tapos tatlong guhit sa battery, tapos may arrow na nakaturo sa load. Yan yung total na nakonsumo nung load natin. So, dapat yung load mo, para lumabas dito yung total na computation ng load, dapat nakakabit din dito sa may load side. Meron dyan pins dito sa ibaba. Pag binuksan mo ito, ayan. So, dito, ito yung pinang load side nya. Wait, hindi nakikita sa camera, no? Ayan, ito yung pinang load side nya. So, kapag dito kayo kumukuha ng power dito sa MPPT, papatak yun doon sa ating load interface. Okay? So, balik tayo. Nga pala, kapag pinabayaan nyo po ng mga 20 seconds yung interface, babalik siya sa main interface. Ito, bumalik siya, no? Papansin nyo. Okay, balik tayo dun sa load interface. Ayan. So, 16 ampere hour yung total na na-record niya. So, kailangan mo itong i-minus doon sa dito sa may charge interface. So, kung 66 yung kanina, kasi yung minus mo yung 16, yung result nun, yun yung total na naiwan doon sa battery. Okay? Next is, eto, yung ating float interface. So, 13.8 volts yung float niya. Mapapansin nyo, may arrow, tapos full yung battery, tapos may off, tapos mayroong exclamation point dito. Ayan, tapos may 12 volts. Etong 12 volts pala dito sa baba, yan yung system voltage natin. Meron kasing pwede kasi itong 24 volts, saka pwede rin siyang 12 volts. Okay? So, ito yung floating voltage natin. So, pwede natin maset yan. I-hold nyo lang yung arrow up button. Tapos, kung gusto nyo babaan, pwedeng pindutin nyo yung set. Or kung gusto nyo taasan, pindutin nyo lang yung arrow. So, kunwari 13.6 yung float. Para ma-save yan, i-hold nyo lang ulit yung arrow up. Ayun. Kapag nawala yung blink, meaning nun, mag-save na siya. Okay? So, ito ay hindi nag-save dahil nga, yun i-explain ko sa inyo mamaya bakit hindi siya nag-save. Okay? Tapos, ito ay ang
reconnect voltage natin. So, ang reconnect voltage natin is 12.6. So, malalaman natin kung nasa reconnect voltage interface tayo kapag yung battery ay may tatlong guhit, may arrow, may ilaw, at may exclamation point. Tapos, may nakalagay na on. Okay? So, yan yung reconnect voltage niya. Next is yung kanyang disconnect voltage, 10.8 volts. So, malalaman nyo kung disconnect voltage, yan is empty yung battery, walang arrow, may ilaw, at may exclamation point. Tapos, may nakalagay na off. So, disconnect voltage yan. Next, ito yung time interface, which is, nang nakalagay dyan, 24, tapos may H, 24 hours. So, 24 oras, may lumalabas na kuryente doon sa ating load side. Okay, next is ayan yung battery type na interface. So U631, yung value pala netong U631, makikita lang ito doon sa advanced settings. So kapag inedit natin ito, tapos naghanap tayo ng mga battery settings, hindi na natin makita yung U631. So, ano-ano nga ba yung mga value na pwede mo lang set sa general settings? So, U600, ito po ay para sa lead acid 12 volts or 24 volts auto. So, ito yung auto mode para sa lead acid. U601 naman po para po sa lead acid 12 volts. At U6102 para po sa lead acid 24 volts. U611 para po sa LiFePO4 12.6 volts. At U612 para po sa LiFePO4 25.6 volts. So yung ilan po yung mga battery types na pwede nating maset dito sa general settings. Okay? Paano naman po makapunta sa advanced settings? So para po makapunta tayo sa advanced settings, kinakailangan po na nasa main interface po tayo. Kapag nasa main interface po tayo, kailangan lang po natin pindutin ng mahaba itong arrow up button hanggang sa lumabas yung ating advanced settings interface. Okay? So pindutin natin yan. Ayun. So lumabas na yung ating advanced settings. So sa unang interface, dun sa advanced settings, ito yung recharge voltage. So mapapansin nyo, recharge voltage, meron niyang araw, may arrow, tapos yung battery niya ay merong dalawang guhit or 2 bars. At merong exclamation point, tapos may nakalagay na voltahe, tapos yung voltage system natin. So, ito yung recharge voltage. Meaning, kapag na full charge na yung ating battery, at kapag bumaba ng 13.6 volts, ay yun yung recharge voltage, yun yung magiging, yung controller natin is ibabalik niya yung bulk charging. Okay? So, sa pagka bumaba ulit ng 13.6, mag-bulk charge ulit siya. Ngayon, ang next, okay, bumalik tayo sa main interface. Balik lang ulit natin, okay? Ayan, so sa next, after nung recharge voltage, yung next interface is ito po yung constant voltage charging voltage. So, ito yung tinatawag na boost charging voltage. So, next interface po, no, ang pangatlong interface natin is yung ating equalization charging setting. So, pwede, ito po ay applicable lang sa flooded lead acid battery. So, 14.2 volts po yung kanyang nakaset up. Next naman po is yung ating absorption charging voltage. Mapapansin nyo, 3 bars yung nakalagay dyan. So, meaning yan yung ating absorption charging voltage. Para naman po ito sa mga lithium batteries. Next is yung ating float charging settings. So, 13.8 volts. Okay. Nakalagay dyan, may full battery, tapos may araw, tapos may nakaturo dun sa full battery natin, at may exclamation point. Yan yung ating float charging voltage. Next naman is yung under voltage protection natin or yung low voltage disconnect. So, kapag umabot tayo ng ganyang volts, i-disconnect niya yung load side ng MPPT controller. So, walang dadaloy na kuryente doon. Okay. Next is yung recovery voltage, which is yung kapag after mag low voltage disconnect, tapos naka-charge siya hanggang 12.6, babalik ulit yung daloy ng kuryente doon sa load output ng ating MPPT controller. Next, okay, so ito yung sinasabi ko kanina na battery type na nakalagay doon sa advanced settings. So kapag hinold natin itong arrow up button,
Ayan. So, pwede tayo makapili ng gel battery, sealed lead acid battery, flooded. Tapos, ito yung LiFePO4 4 series, LiFePO4 5 series, at yung lithium na 3 series, at yung lithium na 4 series. Okay? So, meron din tayong user-defined na battery settings, no? Next is para naman hindi kung ayaw nyo i-save ito, pindutin nyo lang na mahabang beses yung settings na button at babalik tayo sa main interface. Okay, so balik lang tayo ulit doon sa ating advanced. Okay, so dahil nga ito ay nakapili tayo ng gel dito, kaya hindi natin mabago yung mga values doon sa ating mga float voltage. So kapag ginawa natin is okay, so kapag pinili natin itong user 2, ayan, maglalagay tayo kung ano yung capacity ng ating battery. So let's say 110 Ah yung capacity natin. Ayan, so 110 Ah yung alam niya na capacity ng ating battery. At kung mapapansin nyo, dito sa ating mga first parameter or first interface, yung ating recharge voltage, ayan, so pwede na natin siyang ma-edit. Okay, so ayan, pwede na, nagbi-blink na siya, no? Okay, so yung ating constant voltage, yung ating equalization, so pwede na natin silang ma-edit. Tapos para naman babalik ko lang sa gel type, no, para hindi na ako mag-edit. Gusto ko kasi yung define nila na values na lang yung gagamitin ko. Ayan. Okay, so sa pag-set lang, kung gusto mong i-edit, i-hold mo lang yung arrow button, tapos pwede ka nang magtaas baba ng value gamit ang up para sa taas, tapos yung set para bumaba yung value, para naman sa bumaba yung value. Okay, tapos para kung gusto niyo yung i-save ulit, i-hold nyo lang yung arrow up button. Ganun lang siya. Same lang siya sa general settings talaga. Next is yung ating battery system voltage. So, dahil nga 12 volts lang yung battery ko, nakalagay dito is 12 volts. So, pwede nyo itong baguhin. Hold nyo lang yung arrow up. Tapos, i-hold nyo lang ulit yung i-click nyo lang ulit yung arrow up button para lumipat sa 24 volts. Tapos, kung gusto nyo babaan, i-click nyo lang yung set. Tapos, click nyo ulit yung set para pumunta sa auto. So, automatic siyang magde-detect kung nakalagay na auto. So, para sa akin, gusto ko i-set ko na lang siya talaga ng 12 volts. Hindi ko na i-auto. Next is yung ating temperature compensation. So, nakalagay dyan is negative 7 degrees. By default, ito po ay negative 4 degrees. So, yan po yung nakaset sa kanya by default. Okay, so hindi ko pa masyadong alam yung temperature compensation, pero kapag nakapag-research ako, ay gagawin natin ng video yan. So, set ko na lang muna ng 7. Okay. Tapos, next ng ating after ng temperature compensation, nandito na tayo sa load type. So, meron tayong iba't ibang load type. Meron tayong load 1. Ang load 1 po, ito po yung 24-hour operation. At sa load 2 naman, ito yung auto shuts off. Kusang mamamatay yung DC output kapag ka po ang solar input ay na-detect. So, yun po yung settings ng ating load 2. Sa load 3 naman po, i-maintain niya na naka-on yung ating DC load kapag ka po yung ating solar input ay namatay na or nag-stop na. At i-maintain niya lang yung load output na yon for certain amount of time lang. Yun po yung load 3. Pagka pinili nyo po ang load 3, okay, dito sa first interface ng ating load 3, ito yung oras o bilang ng oras na pwedeng mag-andar yung ating load side pagkatapos ng sunset. So kapag ka naghapon na, syempre wala nang load, wala nang binibigay na power yung ating solar cell.
So, ito yung oras na hanggang ilang oras lang ba maglalagay ng kuryente doon sa ating load side ng ating MPPT controller, no? So, pagpalagay natin for 4 hours lang after sunset. Yun lang yung oras na may kuryente doon sa load side. Okay, so sa pangalawang interface naman ng ating load tree, ito yung haba ng oras na kapag ka naman po ay nag-sunrise na, so ilang oras mo patatakbuhin yung load mo. So, pagpalagay natin, pinakamataas niya pala is 5 hours. So, bago pala mag-sunrise. So, bago mag-sunrise, ilang oras mo lang patatakbuhin yung load side mo. So, after nun, yung sa third interface naman, kung anong gusto mong kung yung load ba ngayon or ito turn on mo or i-off mo siya. Sa pang load type ay yung ating load 4. So, yung load 4 naman natin, ito yung automatic magta-turn on yung ating DC output kapag ka po yung solar input ay na-detect. So, yun lamang po ang type netong load 4. Okay? So, yun lamang po ang pagsa-setup ng ating POW Keeper series na POWMR 30 amps. Applicable din po ito sa 20 amps and 40 amps. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig at huwag po natin kalimutan na i-like and i-share yung aking video at please subscribe my channel rin po kung gusto niyo po na ma-update kayo sa mga videos na katulad nito. Thank you so much po.